Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang iba sa mga trabahador, voluntaryong naghukay. Ang kwento nila, they were paid. But of course, hindi nila alam kung ano yung worth ng kanilang pay. Kasi Japanese, ano daw yun eh. Japanese money. Japanese money. Tapos, ang kwento po ng isang naging laborer dito, dapat daw ipunin nila yung Japanese bills na yan na merong luneta kasi yan daw yung magiging valid after the invasion. Babayaran daw kayo? Oh, may bayad siguro. Yung bayad doon eh. Piso, ay 1 peso. 1 Japanese... Japanese money. Parang 1 cent, ano? Oo, yan. Pera nila. Ano pa? Papel. Mabuti yung pera, sabi nila, luneta. Siguro ginawa din sa Manila. Mabuti yung luneta, makaroon ng gera. Ay, yan ang sabi nila. Ay, maganda itong luneta. Luneta, ano natin, itago natin para magamit ito. Ito yung binayad sa inyo noon? Ganito? Ang pera? Oo. Yung panahon ng hapon? Oo, ganyan. Ay, hindi. Ay, parang ito nakita ko yun. Oo. Dito lang ang kwan. Dalawang klase yung pera nila. Ito, may luneta. Luneta, ito. Yan ang luneta. Yung iba, banana, sabi nila, magaspang na pera. So, parang niloloko kayo. Oo, talaga. Kasi lang, gusto mo pang mabuhay. Pilitan mong sumunod sa utos nila. Baka barilin ka. Oo, yan. Pinatakutan namin. Sa kasamaang palad, hindi naman daw nagamit ni na Lolo ang perang ibinayad sa kanila. Man, kasi sandiyo. Ilang taon na kayo tayo? Ha? Ilang taon na kayo? Edad? 87. 87? Oo. Batang-bata Ha? Matanda ko na eh. Matanda. Isa si Lolo Luis sa mga teenager na naging trabahador sa tunnel. 17 anyos daw siya noon. Naghukay kayo dun sa tunnel, di ba? Oo, Japanese tunnel. Mahirap ba? Mahirap maghukay? Mahirap. Matagal. Pala daw ang ginamit ni Lolo Luis. Maraming mga pagkain dun sa tunnel. Maraming pagkain, bala, gano'n. Bala, mga hapon. Tapos doon natutulog yung mga hapon. Doon sila. Kayo, mga Pilipino, lalabas. Tapos naman, pag-uwi ka naman sa trabaho, balik go na. home. Go home na. Tapos bukas ulit, trabaho ulit. Sigurista raw ang mga Hapon, kaya may pinahukay din na tila watchtower sa ibabaw ng tunnel. Bakit watchtower ang tawag dito sa punta natin? Parang nakikita yung all sides 360 degrees ng area na to. Sabi mo may mga Hapon kang may mga Japanese tourists na nagpupunta dito? Opo, that's right. Marami na po akong dinalang mga Japanese tourists dito and nakikita mo yung reaction nila. Anong reaction nila? Nalulungkot sila na parang very guilty sila sa mga ginawa ng mga kababayan nila. Pupunta natin ngayon yung pinaka-tuktok mismo ng bundok. Ngayon, pag narating natin itong pinaka-peak, may imagine natin na sa ilalim nitong tuktok ng bundok, napakaraming sanga-sangang Japanese tunnel dito mismo sa kinatatayuan natin. Ito yung tinatawag nila na parang watchtower. Bunker. Parang watchtower. Napapalibutan ng mga halaman at damo ang sinasabing bunker o lugar kung saan nagmamanman ang isang sundalong Hapon upang matambangan ang kalaban. Pag halimbawa, yung mga eroplano, pag tiningnan nila sa baba, parang green lang ito. Diba? Wala sila makikita. Hindi nila alam, may nag-aabang sa ilalim. Sa kapal nitong mga simento dito sa may bunker, alam mo talagang pinaghahandaan nila yung mga bombang ilalaglag sa kanila.
Ito yung mga bintana. Ito yung mga observation na windows. Kung bakit sila naglagay dito ng tunnel, para sa ganun doon, taguan daw ng mga Japanese forces at nilagay nila dito sa napakataas na lugar kung saan nakikita nila yung laot on the West Philippine Sea, saka dito po sa Pacific. Kaya napaka-strategic po nung kanilang pinagtayuan ng tunnels. Mukhang marami rin